Sobrang init na talaga ng panahon ngayon. Kaya naman tara, samahan nyo kami sa panibagong araw. Nga lang mga mare ay nag-umpisa ng asawa kong ayusin tong aming kusina. Dahil nga wala siyang pasok at ito naman ang hinarap niya dahil nga nasira na yung aming lababo at yung aming dingding sa kusina. Wala nga lang kaming magamit na maayos na materials dyan mga mare, kaya nga tagpi-tagpi na lang yung ginawa niya. Pero okay lang yun, at least kahit papaano ay matakpan niya yung mga sira-sirang dingding, pero yung lababo namin ay ganun pa rin. At ito pala mga mare, nakabili pala siya ng isda na to. Ewan ko nga kung anong tawag dito sa isda na to. Katapos ay hinati niya pala to sa dalawa. Dahil yung isa daw ay papaksiw niya, tapos yung isa naman na ipiprito. At dito ay abalang-abala na nga siya naglilinis ng isda. At dito naman sa parteng to ay abalang-abala naman kami ng aking bunso. Ang sabi nga niya sa akin, itatalian daw niya yung aking buhok at susuklayan. Tingnan niyo naman ang itsura ng bunso namin mga mare habang tinatalian niya yung buhok ko. Abay, gigil na gigil talaga siya dahil nga gusto daw niyang talian ng aking buhok at mapaganda ang ayos. At di pa nga talaga siya nakontento mga mare. Inulit-ulit pa talaga niyang itali yung buhok ko. Tawa na lang talaga ako dyan mga mare dahil nga napapakagat labi pa dyan siya. At pangatlong ulit na nga niya itong ginagawa mga mare. Ako na may parang nararamdaman ko ay parang nare-relax ako dahil nga nahahatak-hatak yung buhok ko. Abay, sinisipag talaga yan mga mare kasi ang kapalit ng pagtali ng buhok ko ay cellphone daw. Manonood daw siya na sa YouTube. At alam din natin mga mare, kapag bata ay sisipagin lang yan kapag merong kapalit. At ito naman yung pangalawa ko ay abalang-abala naman dito sa pagdodrawing niya sa kanyang notebook. Hindi ko nga alam dyan mga mare kung anong ginagawa niya at pinagpupuyatan niya yan, at tapos ay kinabukasan ay marami siyang pilas na papel. At kinabukasan na to mga mare at meron ulit nagpautang sa amin ng isda. Sabi ko sa mga anak ko ay tiis-tiis lang habang wala pang sahod ang kanilang papa, kaya yan lang muna ang aming uulamin. At isinigang nga to ng aking mister at tulad ng dati ay hinati niya to at yung iba ay pinirito niya. Tingnan niyo naman tong aking bunso ay abalang-abala talaga, nagsusulat talaga yan sa upuan. Ito naman naming alaga ay parang matamlay nga. Napansin ko nga yan dyan mga mare na palagi na lang siyang matamlay at nakahiga dyan sa ilalim ng lamesa. At tignan mo naman parang akala mo mag-ama lang silang dalawa at nagkakaintindihan. Ito pala mga mare ay binigay ito ng aking ate. Binili niya to at galing ito sa Laguna ata. Itlog ng itik to mga mare at sinubukan nga namin tong ilaga. Pagkatapos ay marami rin siyang nabiling kalamansi. Sakto talaga to mga mare gawing juice. At hindi pala pinirito to mga mare, inihaw niya pala yung 3 piraso nito. Ganyan lang ang pamamaraan niya ng pag-iiho kapag walang uling. Napakasarap talaga nito mga mare, lalo na kapag sausawan mo ay maanghang. O diba, meron na tayong ulam para sa pananghalian. At naawa nga ako dyan sa kanya mga mare kasi nga naiiyak na siya dahil nga sa uso. Sulit na nga to mga mare dahil nga meron na kaming uulamin. Kinabukasan nga to mga mare ay inayos naman niya tong aming higaan. Sabi ko nga sa kanila mga mare ay taste lang muna at i-manifest natin na mapapalitan din natin tong katre. Wala kasi namin mga mare kapag nagkapera kami isisemento na namin ng maayos yung sahig at tatanggalin na namin tong katring to. Dahil nga matagal na rin namin tong ginagamit. At sobrang tagal na nga to mga mare ay nasisira na. Hindi kasi namin pwedeng tanggalin tong katring nito mga mare kasi nga kapag tag-ulan na ay hindi kami makakahiga dahil pumapasok ang tubig sa loob. Kaya i-manifest natin to mga mare na darating din ng araw ay makakaraos din tayo. Kaya nga nagpapasalamat ako lagi sa Panginoon na palagi niya kaming binibigyan ng blessing. At syempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit. Maraming salamat sa panonood.